As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan Nerio Caranza. Sa Hoob, Kabanatang 30, talatang 16, at ngayon nanlulupaypay ang kaluluwa ko sa aking kalooban. Pinapanghina ako ng mga araw ng kapighatian. Kaibigan, dito ay ipinapahayag ni Job ang isang taos-pusong paglabas ng emosyon. Isang kaluluwang pagod, wasak at walang itinatago sa Diyos. Ngunit sa kabila ng pighati, hindi siya tumalikod sa Diyos, patuloy pa rin siyang nakikipag-usap sa Kanya at ang talatang ito ay paalaala na hindi kasalanan ang maging totoo sa iyong nararamdaman. Sa halip ito'y pagpapakita ng malalim na ugnayan sa Diyos. Isang relasyon kung saan pwede kang maglabas ng hinanakit, ng sakit, ng may pananampalataya. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, AWR 89.1 FM, at ito ang ating programang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang ating pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita, at sa pananalangin. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, ang atin pong bahagi ng Biblia na babasahin ngayon ay ang Kabanatang 30 ng Job, talatang 1 hanggang 31. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, pinagtatawanan ako ng mga bata. Ang mga tatay nila, di ko pinapayagan dati na sumama sa mga aso para magbantay sa mga alaga kong tupa. Anong mapapala ko sa mga gaya nila? Mga lakas nila'y kumukupas na. Sa sobrang hirap at gutom nila, pagsapit ng gabi, tuyong ugat sa lupa ang ginangat-ngat nila. Kumakain sila ng mga halamang tumutubo sa damuhan, pati ugat ng halaman kinukuha, magkalaman lang ang kanilang tiyan. Ang mga taong ito ay pinalaya sa lipunan, na parang mga magnanakaw kung sila'y sigawan. Sa mga gilid ng ilog sila nakatira, pati na rin sa mga lungga at mga kuweba. Sa malayong lugar naririnig na parang mga wild animals ang atungal nila. Sa gitna ng mga katinikan, nagyayakapan sila. Wala silang kwenta. Pangalan nila ay walang nakakaalam sa buong lupain. Sila ay pinagtatabuyan. Ngayon pinagtatawanan na nila ako. Para sa kanila, isa lang akong biro. Pinandidirihan nila ako at iniiwasan, iniinsulto at dinuduraan. Kasi inalis ng Diyos ang lakas ko. Kaya ginagawa nila sa akin anuman ang kanilang gusto.
Walang tigil ang paglusob nila sa akin. Pinatatakbo nila ako para sila ay takasan, at naghahanda sila na ako'y wasakin. Inaabangan nila ang daanan ko para ako'y patayin. Sa ginagawa nila sa akin, ni isa may walang pumipigil. Parang pader ako na ginigiba ng kalaban. Nilosob nila at tinatapak-tapakan. Nabalot ako ng takot, tinangay ng hangin ng respeto sa akin ng mga tao. Pati na rin ang yaman ko'y parang ulap na naglaho. At ngayon malapit na akong mamatay, walang makakatanggal sa paghihirap ko. Sa buong magdamag, mga buto ko ay masakit. Hindi ito tumitigil kahit isang saglit. Hinablot ng Diyos ang damit ko, hinawakan niya pati aking kwelyo. Tinapon niya ako sa putikan at naging tulad ako ng alikabok at abo. Humihingi ako ng tulong pero di mo ako tinutulungan. Nagpray ako sa iyo pero di mo ito pinakinggan. Tinatrato mo akong masama gamit ang buo mong lakas. Ako ay iyong pinagdusa. Hinahayaan mong tangayin ako ng hangin at hampas ng bagyo ang tumatama sa akin. Alam kong dadalhin mo ako sa kamatayan. Yun naman talaga ang aming huling hantungan. Hindi ko sinaktan ang isang taong naghihirap na. Nagmamakaawa siya para sa problema niya. Di ba madalas akong umiyak para sa may hirap at sobrang naaawa sa mga walang-wala? Umaasa ako na magiging maliwanag at masaya, pero ang dumating ay puro kadiliman at pagdurusa. Gulong-gulo na ang aking kalooban, araw-araw ay paghihirap na lang ang aking nararanasan. Malungkot ang buhay ko na parang hindi na sumisikat ang araw. Nagmamakaawa sa mga leaders ng bayan para ako'y tulungan. Ang boses ko'y walang sigla at malungkot, gaya ng iyak ng ostrich at ungol ng asong gubat, nangingitim ang balat ko at parang natutuklap. Inaapoy pa ako ng lagnat. Ang tugtog ng flute ngayon ay kalungkutan at ang tono ng harp ko ay iyakan. Nanlulupaypay ang kaluluwa. Kapag nahaharap tayo sa problema, pakiramdam natin ay nakabitin tayo sa gilid ng bangin. Tayo ay desperadong nagsusumikap na humanap ng matatapakan o kaya ay mahahawakan o anumang nakausling bagay upang ating malambitinan. Parang anumang oras ay madudulas at mahuhulog tayo. Si Job ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ang masaklap pa ay kinukutya siya ng mga malulupit na manunood na dati naman ay talagang tinulungan niya dahil sa kanilang kawalan. Mga mahihirap na ang kanyang paglalarawan ay kahit ugat ay kanilang nginangat-ngat. Siya ay kinukutya ng mga kabataang lalaki na ang mga magulang ay nasa mababang kalagayan nung siya ay malusog, mayaman at kumpleto ang kanyang tahanan. Inilarawan nga sila ni Job bilang isang bata at walang pangalan na anak o hindi kilala. Sinabi niya na ang mga lalaking ito ay tinutuya siya sa awit. Sa talatang 9, ako ay naging isang kabulaanan sa gitna nila, ang sabi ni Job. Ang kanilang kalupitan ay nakakapagpadalawang isip kay Job. Hindi ba ako umiyak para sa mga nasa problema, ang tanong ni Job? Hindi ba nagdalamhati ang aking kaluluwa para sa mga dukha, ang sabi niya? Ngunit nang ako'y umasa ng mabuti, ang kasamaan ay dumating. Nang ako'y tumingin ng liwanag, ay dumating nga ang kadiliman. Sa talatang 25 at 26. Damang-dama natin ang desperation ni Job. Sa talatang 16 ang sabi dito, at ngayon nanlulupaypay ang kaluluwa ko sa aking kalooban. Pinapanghina ako ng mga araw ng kapighatian. Sa talatang 17 naman, pinahihirapan ng gabi ang aking mga buto at ang kirot na umangat-ngat sa akin ay hindi humihinto. Talatang 19, inihagis ako ng Diyos sa lusak at ako'y naging parang alabok at abo. Sa ganitong kalagayan, kaibigan, sumisigaw sa Diyos. Gusto niya ng mga sagot sa katanungan kung bakit niya sinapit ang ganong trahedya. Kaibigan, kadalasan kapag tayo ay nasa matinding pangangailangan o tayo ay nagdurusa, tulad ni Job, tayo ay naghahanap ng kaaliwan at tulong na sana ay kaagad o mabilis na dumarating. Gayunpaman, iba ang timetable ng Panginoon sa atin. Sa mga awit, kabanatang 73, talatang 2, isinulat ni Asaph ang ganito,
Ngunit tungkol sa akin, ang aking mga paa ay halos madulas. Muntik na akong mawala sa kinatatayuan ko. Dumating si Asap sa puntong naramdaman niyang hindi na niya mapanatili ang kanyang balanse o mapanatili ang kanyang pagkakahawak. Ngunit noong pumasok siya sa sanktuaryo ng ating Panginoong Diyos, doon niya naunawaan, doon niya natanto, sangayon sa talatang 23. Gayunman ako'y kasama mong palagian, inaalalayan mo ang aking kanang kamay. Sa talatang 24, sa iyong payo ako'y iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Mga Awit, Kabanatang 73. O kaibigan, sa paghahanap ni Job ng kasagutan sa mga trahedyang kanyang pinagdadaanan, maling bintang ng kanyang mga kaibigan ang kanyang nakuha. At sa halip na maintindihan niya kung bakit niya yon nararanasan, lalo lamang siyang nalito at kahit ang kanyang pagkakilala sa Diyos ay halos nabago. Maganda sana kung ang mga taong umaaliw ay talagang nakakatulong. Ngunit kung hindi man, tandaan natin kaibigan, kasama mo ang Diyos sa lahat ng sakit at pagkawala. Kapag dumarating ang mga araw ng pigati, huwag matakot na ibuhos ang laman ng iyong puso sa ating Panginoong Diyos. Ang kaluluwang sugatan ay ligtas palagi sa mga kamay ng Diyos na nakakaunawa sa lahat ng ating mga luha. Kaibigan, ilarawan ang isang panahon sa iyong buhay na nadama mong desperado para sa tulong at mga sagot ng Diyos. Ano ang naging reaksyon ng mga tao sa iyong sitwasyon? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page or YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan sa comment section. Tayo po ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan ko po kayo na samahan kami sa paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan ka sa lahat. Totoong ang pagdurusa na katulad ng nangyari kay Job ay napakabigat at hindi po maarok o maunawaan. Ito po ay nagbibigay sa amin minsan ng pagdududa kung talagang ikaw po ba ay nandyan at nagmamalasakit sa amin. Panginoon, tulungan mo po kami na bago kami mawala ng pananampalataya ay madama naming nariyan ka at ang iyong pag-ibig ang laging manaig. Naway tandaan namin, Panginoon, na sa parehong paraan, ikaw ay kasama namin sa lahat ng sakit at kawalan o kamatayan. Ngayong umaga, dakilang Ama, akin pong ipinapakiusap ang mga dalangin ng amin pong mga giliw na tagapakinig. Meron pong naghahangad, Panginoon, na inyo po silang tulungan sa kanila pong pagpapalago ng kanilang negosyo. Kayo po ang mga siwa, Panginoon, at tulungan na mapangasiwaan ang kanila pong mga negosyong ito sa pinakamatalinong kaparaanan at makapagbibigay ng kaluwalhatian sa inyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga kaibigan naming papasok patungo sa kanila pong mga lugar na pinagtatrabahuhan. Ingatan po sila, Panginoon, at ang kanilang presensya sa lugar na iyon ay maging pagpapala sa kanila pong mga kasama sa lugar na iyon. Ama, kami po ay muling nagbabalik ng pasasalamat sa inyo sapagkat muli niyong in-extend ang aming buhay sa umagang ito. Ang kalusugan ay muli niyong ipinarana sa amin. Hinihiling po namin ang inyong pag-iingat, ang patuloy naming maranasan sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagtangkilik dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, dito po sa ating programang Rise and Reflect.
Muli ko pong ini-offer sa inyo ang atin pong booklet na Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Mapapasa inyo po ang booklet na ito, ang babasahin ito, kung inyo pong ite-text ang inyong kompletong pangalan at address dito po sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kung kayo naman po ay nanonood sa atin pong page or channel, ang inyo pong gagawin ay isulat dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan at address at kasama ng contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang babasahing ito. Muli, ako po ang inyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong pagsubaybay, pakikinig dito po sa ating himpilan. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed.